Hello Team Authentic all over the world! In this episode, samahan niyo po kami kasi first time nating bibisita dito sa Puerto Galera. Samahan niyo po kaming mag-DIY from Manila going to Puerto Galera hanggang sa makarating tayo sa ating accommodation na on a budget, 1 minute away lang to the beach at kasama pa ang breakfast. And of course, ipapakita na kaagad namin sa inyo kung gaano nga ba talaga kaganda ang Puerto Galera at ano nga ba ang vibe dito hanggang sa gabi. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe niya, please do subscribe. Kung magbubuk po kay Bayaklok, ito po yung ating promo code. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link for additional discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Hello everyone! Maayong adlaw guys! Another vlog, another new destination. First time natin pupunta ng Puerto Galera! And then, nandito na tayo mismo sa Batangas Pier. So, ang ginawa natin, from Hill Puyat sa Buendia, sumakay tayo ng bus na Jamliner. Pero pwede rin kayo sa PITX ha. Ang nangyari lang kasi sa amin, mas malapit kami doon sa Buendia or doon sa Hill Puyat. Tapos guys, ang binayaran natin sa bus ay 268 pesos. Tapos, 2 hours yung naging biyahe natin. Dito na kayo mismo ibababa sa labas mismo ng pier. Ito na yung pier, Batangas Port. Pasok lang tayo sa loob. Dito na tayo sa loob. Thank you po. Ayan. And then wala rin tayong binook na ticket in advance kasi meron naman daw dito. So yun yung gagawin natin. Walk-in lang tayo. Tignan natin kung magkano yung ticket. Dito na tayo sa loob. Ang nakakatuwa din ha. Ang dami ring foreigners. So tignan natin kung ang punta nila ay Puerto Galera. Or baka naman kasi marami pa ritong biyahe. Hanapin natin kung saan tayo bibili ng ticket. Kasi iba-iba yung mga company dito. Meron ditong Montenegro, may Fastcat, Starlight Ferries. So, tignan lang natin kung saan may biyahe papuntang Puerto Galera. Today is November 7. Wala masyadong tao. And then, meron namang mga nakalagay kung saan kayo bibili ng ticket ay mga destination. May Katiklan. Yun naman pala. Kaya naman pala ang dami ring foreigners. Hindi naman pala lahat. Ano ba? Hindi naman pala lahat sa Puerto Galera pupunta. Ito. Itong maraming to sa Puerto Galera nga sila. Ayan, nakalagay dito. Puerto Galera. Yung Puerto Galera, ang dami niyang window. Ito yung mga biyahe. Fastcraft at 215 Montenegro. Ito pa, yung susunod na 330. 430 meron din. Habang nakapila sa Enzo, ikot lang tayo rito sa saglit. It's 1 PM pa lang, 2:15 pa yung biyahe natin. Ang dami rin ditong makakainan. Just in case lang, abutin kayo ng gutom. May Henlin dun sa dulo, may Mr. Donut, may Subway dito. And then, may mga cafe. So in all fairness naman, maganda at saka malaki rin yung Batangas Pier pala, or Batangas Port. First time kasi namin dito. Guys, ito na. Ito yung babayaran natin. Nakalista naman dito yung price. Kapag Fastcraft, 612 pesos. And then ayun yung mga discounted. Tapos, meron pang registration. Ano yung ililista dyan, best? Name? Yung name lang. That and signature. Okay. And then, after nyan,
magbabayad pa tayo ng terminal fee. From ticket counter, nandito naman sa dulo yung terminal at ticket naman. Actually, kada isang haba na ganito, meron namang bayaran ng terminal fee or terminal ticket. So ito, tignan naman natin kung magkano ang terminal ticket. So guys, ang binayaran nating terminal fee ay 30 pesos per head. Yes. And then yun nga, lilipat-lipat ka rin ng tawag nito counter. ng counter. So I can't imagine kapag kayong Sobrang during dami ng tao. dami ng tao, yung peak season, ganyan. So yeah, ganun talaga. Kaya dapat medyo agahan talaga natin just in case. And since meron pa tayong 1 hour, relax Nakakakain muna pa tayo. Oo, kasi hindi talaga kami nakakain. Ano na kinain natin sa bus? Turon! Turon! Turon. Oo. Tara, dito na muna tayo sa ano to, Lembes? Lembes. So yung Lembes, ito pala, in-expect na kasi namin yung mga lechong manok, ganyan. Pero nangyari para, as in, halo-halo na rin. Parang may karinderya na rin dito. Which is good naman. Para maraming ulam na pagpipilian. Nakapagtanong na kami yung nilagang baka is 250 pesos with the rice na. So ayan, at least marami kayong pagpipilian. Ito pa. And ito na yung ating lunch. Sa akin sinigang na pork. Tapos may kasama na siyang rice. And then, ano to? Gulaman. Anli. 180 pesos. Ito naman yung kay Enzo. Bicol Express. Anli gulaman na din. And then ito soup pala to. Then may rice na din. Magkano? 140 pesos. 140 pesos. So ito ang ating meal. Ang ating lunch bago tayo sumakay ng ferry going to Puerto Galera. And nandito na tayo sa ating boarding gate. Hintay lang tayo. Dito tayo sa G4. Tapos guys, ang gagawin nyo nga pala, itong terminal ticket yung i-scan nyo doon sa scanner, hindi yung ferry ticket nyo. Yes. Doon kasi bawal na mag-video kaya hindi na namin sa inyo naipakita. I-scan nyo lang siya. So in all fairness naman, modern na din. Ayan, hintayin lang natin yung ating departure. And then, ipapakita namin sa inyo yung ferry. Pati yung ferry, syempre. Para malaman natin kung komportable siya. At 2 p.m., boarding na tayo. So, yung magiging biyahe yata natin, 1 hour. Kapag karoro yata, almost 2 hours. So, carry na rin ang fast crab. And, by this time, kalmado pa yung dagat. Let's pray sa mga dadaanan ng bagyo. Kaya kami sinigurado natin na by November 9, nakauwi na tayo para hindi tayo abutan ng bagyo. And, of course, meron na tong seat number. Kaya organized na siya. Walang agawang magaganap. Pakita lang natin para alam natin kung saan tayo. Thank you po. Ay. May cortina. Nakakaano naman yung cortina, nakaka-very bahay. Tatluhan siya. Medyo naloka ako ng very light na may pa-cortina. Parang nasa kwarto mo, nasa bahay. And then, meron pala ritong seats na ano sila, meron silang table. Parang canteen type yung dating. So, ayan. So, doon na tayo magkita-kita sa Puerto Galera. See you! And finally, after 1 hour ferry ride, nandito na tayo sa Balatero Port ng Puerto Galera. Ang gagawin naman natin ngayon guys, magka-tricycle tayo papuntang sa ating hotel kasi nasa White Beach yung hotel natin. Yes, so labas lang tayo. And then ang alam namin, meron pa ditong babayaran na environmental fee. This is our first glimpse of Puerto Galera.
Ang kaibahan niya, ang ganda niyang tignan pagbaba pa lang ng port. Kasi, bukod sa dagat, makikita nyo kaagad yung mga mountains. Kaya maganda siya. As in, kumbaga parang wini-welcome ka kaagad ng nature. And today is Friday. Medyo mas kaunti yung tao. Hindi rin kami napuno sa ferry kasi nga siguro dahil sa bagyong parating, medyo takot sigurong mag-travel. Ito kasing sa atin, matagal na rin tong nakabook, and then mukhang safe pa naman tayo kasi yung uwi natin ng Manila, yun pa lang yung pasok ng bagyo. And of course, for sure naman, lahat tayo alam na natin na itong Puerto Galera ay part ng Oriental Mindoro. And i-check nga natin yung pantalan, kung kamusta yung tubig. Ay, ang kaibahan hindi siya malinaw, no? O baka kasi siguro, malalim ka agad. And then merong kaunti lang naman na mga lumulutang-lutang na mga pet bottles, ganyan. Parang sa Boracay din. Separate yung pila ng resident. And then, pati ng tourist. Una pala, ang itatanong kaagad sa inyo, yung accommodation. So, dapat meron na pala kayong accommodation, guys, ha? Kasi itatanong pala kaagad. And then, bibigyan kayo ng, ano yan, bes? Parang papel. Kung ilan kayo. Ayan. And then, pipila na tayo para sa, ano ba ito, environmental fee. 120 pesos each. Kasi maganda dito, local and foreigners parehas na ng babayaran sa environmental fee. Yes. So, iano lang natin ng very light sa Katiklan, I mean sa Boracay. Kasi yun yung sinasabi, bakit daw nakapag Boracay na hindi pa nakapag Puerto Galera? So why not? Mag Puerto Galera tayo. So yun yung kaibahan kasi sa Boracay, iba yung bayad ng foreigner at saka ng local. So at least dito, same lang din. Hanap na tayo ng masasakyan. Ang alam namin, 200 pesos. So, tignan natin kung ganun pa rin ngayon. Shoutout po! Ay, dito yata lahat. Motorbike rental. Guys, may plan nga pala tayong land tour bukas. So, kesa magbayad tayo ng 200 pesos na e-trikes, since meron naman pala rito kaagad pagbaba ng motorcycle, so mag-motorcycle na lang tayo. Tipid na tipid pa tayo nun. Diba? So ito, 500 pesos. Tapos, kaya sinadya rin namin na hindi naka-luggage. Yun yung advantage. And sa isang iglap, meron na tayong motor. Birchman yung motor natin, guys, Yes, kasi malaki-laki siya. Kaya komportable. And then, actually, yun na talaga yung inisip namin. Nag-usap na kami na Enzo, na kapag ka-domestic, dapat nakabag lang kami. Oo. Kasi ang laki talaga ng advantage niya. Katulad ngayon, kasi ganito yan. From here kasi going to the White Beach, 200. And then, pabalik naman dito, 200. That's 400 pesos. Ito, kinuha namin siya ng 1,000 pesos, 500 a day lang. So, ang laki nung magiging savings natin doon. Of course, may gas pa, pero usually may gas namin, hindi umabot ng 200 pesos. At siya makakapaggala-gala kay kagad yes, mamaya. ganun talaga tayo. So, yun yung maganda doon. And then, yun nga, since wala tayong maleta, yung mga bags natin, Salpak na ng salpak. lang. Siyempre, una, dapat meron kayong helmet. So, siguraduhin nyo na may provided silang helmet. Dapat tag-isa talaga. And then, testing nyo yung motor. Check mo natin. Check natin yung ilaw, yung brake, busina. Importante din yung busina. So ngayon, na natesting na natin lahat, working lahat, may busina, may ilaw, maganda yung brake, malakas. We are ready to go. Dahil sa kadadaldal ko, may iwan na ako. Sa pinaka-bet na bet namin ginagawa kapag nagta-travel. Ito kasi yung... Yes, yun na po motorbike. Ito kasi yung feeling mo na yung hawak na hawak mo yung oras mo, parang ang laya-laya mo. We are so excited! Puerto Galera! Here we come! From here,
minutes motorcycle ride lang tayo going to the White Beach. O, diba? Sa 9-minute ride, 200 pesos kapag nag-eat rides tayo. So, great choice. Ayan, baganan lang natin ng very light para kahit papaano, nakakapag-land tour na tayo. Grabe, tumawid lang tayo from Batangas na iba na kaagad yung vibe. Mafe-feel mo talaga na mas relax. Yung merong, ano pa rin, probinsya touch, ganun talaga siya. Kahit na tourist destination talaga siya. Here's Puerto Galera. First glimpse. Siyempre, hanggang mamayang gabi ulit magkakasama tayo para maipafeel ka agad namin sa inyo yung vibe at makita natin kung gaano kaganda ang beach ng Puerto Galera. Medyo may konting confusion lang. Basta meron namang Google Map carry na yun. Tapos nagtanong lang kami, dito tayo tinuro, nasa loob tayo. Tapos guys, nga pala, from the main road papunta dito, grabe yung daanan. No? As in, babang baba. Pero napagtagumpayan natin. Yes. Tapos yung last part, di ba, putikan. Oo, may putik talaga. Kaya hindi na rin ako umangkas para mas safe siya. Naglakad lang ako ng very light. And then, ang sabi sa amin, dito na daw yung parking. Meron ditong parang silugan. Which is ang mamura ha, in all fairness. So alam nyo na, ganun pa rin ang natin, pinaka-diskarte. Huwag tayong kakain sa beachfront. So dito yung ating hotel, malapit-lapit lang tayo sa White Beach mismo. Ito meron dito, Villa Monica Hotel. And then, lakad pa tayo. Sabi kasi sa amin, hindi na daw dito pwedeng ipasok yung motor. Ay, madadaanan natin. Residential yung iba. From here, kita na yung White Beach, oh. O, ito yata, hindi pa ba to? Ay, ito, nakalagay ito yung hotel natin. Marion Rose Hotel. Ito na pala. Wala nga parking. From here, kitang-kita na yung beach. And then, ang sabi sa amin, iba daw yung hotel mismo. And then, iba daw yung pinaka-restaurant. So, ibig sabihin yung restaurant natin, yung breakfast natin tomorrow, hindi dito, sa beachfront. First time na. Ako na sa Pilipinas tayo. Ang mag-a-assist sa atin ay parang... Bahala na. Wala nang usap-usap kasi baka mag-nosebleed tayo. Ito mismo, may daan. Ito yung hotel, may daan papunta sa White Beach. And then yun nga, yung nga daw ating breakfast doon sa beachfront. Walay hagdan. Oo. Best friend. Ay, meron pa dito. And then dito, mukhang third floor yata tayo. Ito na, nasa third floor tayo. Sasabihin natin room na doon for breakfast. Thank you! Salamat po. At least meron pa ditong table and chairs. And then, dapat kasi, ang ibubuk nating hotel, ito beachfront to, yung Dream Wave. Kaya lang kasi, nung nagbabasa tayo ng reviews, mas maganda kasi yung reviews nitong Marion. And then, malapit lang din naman sa White Beach. And ang pinakagusto namin sa review niya, malakas daw ang Wi-Fi. So, ito na kaagad. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Diretso room tour. Actual. Pagpasok, nandito yung Bed. Double size bed daw, no? And then, meron ditong window. Pero yung window, kapag binuksan mo, madadaanan tayo. Kasi sa corridor tuloy. Hindi. Hallway. And then, eto na kaagad yung mirror. Meron tayo yung mirror. Eto yung cabinet natin with safety deposit box. Meron ditong table and chairs. May mini fridge. And then, TV. may TV.
Aircon naman to, no? O, aircon naman. Ito yung aircon. Sorry, kasi diretso kasi tayo. Kaya hindi pa nabubukasan na yung aircon natin. And then, tara, tignan natin yung toilet. Ay! Ang laki ng toilet, in all fairness. Nasaan yung ilaw ng toilet? O, ayan yung toilet niya. Meron namang bidet. And then, yung shower niya, hot and cold. And ito na nga yung ating hotel. Ang pangalan niya ay Marion Rose. Yung kasi yung spelling niya R-O-O-S. Pero kapag binabanggit pala siya, Marion Rose pa din. Ito, yung mismo may-ari, parang namin may-ari yun. And also, kahit doon sa arkilahan ng motor, yun din yung pag-pronounce nila. Yes, and nakuha uli natin siya, of course, sa Agoda. And syempre guys, ginamit natin ang ating affiliate link. Nakuha natin siya sa halagang 2,233 pesos per night. Yes, okay na ito. And kasama na nga doon yung breakfast na ipapakita naman namin sa inyo bukas. And then, doon nga daw tayo sa Beach Pro. Also, ito nga pala yung inarkela nating motor. Actually, mas makakatipid talaga kayo kung overnight lang kayo. Overnight. Usually kasi ang ginagawa talaga dito sa Puerto Galera, bis na nababasa ko, overnight lang sila. Arrival nila, yun yung magbe-beach sila, ganyan. Enjoy nila yung vibe ng lugar. Tapos kinabukasan ng umaga, magla-land tour naman. Magla-land tour. And then, ano na ulit sila? Exit na kaagad. Exit na kaagad. Punta na kaagad ulit sila sa Metro Manila. Yes. So, kapag ganun, sobrang mura talaga ng motor. Sa 500 pesos, ang laking tipid nun. Tayo kasi, 2 nights kasi tayo. Kaya, kung titignan nyo, baka medyo, parang hindi naman siya tipid. Pero since kami nga, gusto namin nagmumotor, mas tipid talaga yung from doon pa lang sa port, nakamotor na talaga. So for guys, on our way papunta dito, ito yung mga nagastos natin from bus, ferry ticket, and yung pag-arkila ng motor. Yes, and then ang kulang na nga lang dyan, yung food. Kasi nga, yun nga, iba-iba kasi talaga tayo kung paano tayo kumain. Pero syempre, bibigyan pa rin namin kayo ng idea. Lalabas tayo, tignan natin mga presyohan doon sa beachfront. Kasi nakita namin doon sa loob, at saka doon sa parang pinakabayan nila, parang medyo mas murang-mura doon. So yun ang titignan natin. Tara, nalabas agad tayo sa White Beach. Paglabas ng room natin, guys. Oh. Grabe, ganda ng view. As in, mountains na mountains yung makikita natin. Ayan. Oh. Parang ang lapit-lapit natin sa mga bundok. Tapos grabe, no? Forest na forest pa talaga siya, oh. Ay, no, puro mga mountains. In all fairness, we're loving the vibe. O tara, baba na tayo, punta na tayo sa White Beach. Makulimlim na, grabe. Mag-aalas 5. O if ever meron naman ditong mga arkilahan din ng motor, kung gusto nyo dito na mismo ihahatid, kung halimbawa, ayan. Kung halimbawa, ayaw nyo munang umarkila ng motor doon sa pinaka-port, ay, walang daan dito. Oo. Ibang hotel. Oh, dito tayo. Malapit lang siya. Sabi doon sa review, nasa 20 to 50 meters lang. Oh, ito na nga eh. Oh. And sabi ko, nung papunta pala kami rito, sabi ko kay Enzo, sana yung room natin nasa 3rd floor. Kaya para kung ano na naman mangyari, nasa 3rd floor tayo. Kasi nga may bagyong parating. Sinunod naman tayo, guys. In all fairness. Ay, ito. Ay, malakas ba yung alon? Parang naririnig ko na kaagad. Ito na kaagad yung White Beach. And then, ito na yung mga restaurant. May mga restaurant na dito. Ayan, oh. Bes, hanapin muna natin yung ano. Tara. Ito yung White Beach. Oh. Hanapin natin kung nasaan. Ayun. Yun ba? Marion's ba yun? Ayun. Hanapin natin kung nasaan yung restaurant for tomorrow. Ito dapat yung hotel natin. Dreamwave. As in ito, beachfront na beachfront to. And then yung difference nito guys, nasa 300 pesos lang. 2,500 pesos yan a night. Yung nakuha natin, 2,200. Oh, hinahanap natin yung Mario's. Ito yung Marion's. Oh, ito na siya.
Oh, hello po. Oh, ito dito. Yan. Oh, dito yung breakfast natin bukas. Ito yung restaurant nila nasa beachfront. Opo, thank you po. Ayan. Ito yung beachfront. Grabe yung panahon. By this time, pagka napanood nyo to, nakadaan na yung bagyo. Si bagyong Uwan, in Bisaya, in Tagalog, ulan. So, lahat tayo sana safe na safe. Oh my gosh, ang ganda nung doon. Sorry ha, nagulat ako. Ganda nung sunset. Tapos dito, medyo makulimlim. O ayan, ito pala yung tsura ng ng Puerto Galera. Sorry naman, first time kasi talaga namin. Ito yung buhangin niya. Ito yung tinatawag na white beach. Pero sa totoo lang, kapag tinignan niyo yung buhangin niya, hindi siya ganun ka-white. Baka kapag may araw. Pero pinong-pino yan. And then, ito naman yung pinakatubig. Ang lakas ng alon. So, makikita niyo wala halos naliligo. Pero, merong mga activities, water activities. Dito lang wala masyadong naliligo. Lakad pa tayo doon. Ayan, oh. Meron daw mga naliligo sa part na yon. Goodness! Ang ganda talaga pala ng Puerto Galera. From up above. Yes, kasi talaga napapalibutan siya ng bundok. Nakita nyo naman siguro yung sunset. So sa bagay, hindi naman natin siya makukompare sa Boracay. Kasi never pa kami nakapagpalipad doon. Kasi nga may bayad. Oo nga. Dito walang bayad. Walang bayad. Paalam lang dito. So yan, ang ganda niya talaga. Kasi yun nga, parang ang lapit-lapit mo talaga sa nature. So syempre magpapaka-honest tayo Yung pinakabuhangin niya, hindi ito yung powdery white. Ganon. Diba? Hindi siya ganun. Pero, carry na din. Oo. As in, mafe-feel mo pa rin nasa beach ka talaga. Yun nga, ang lakas talaga ng alon dito. Ang nakakapagtaka kalmado yung dagat, pero ang lakas ng alon dito. Oo. Tapos parang pag mo, ang lalim na kaagad. Pero ang nakaka-amaze talaga doon, yung pinakapaligid talaga, forest, tapos bundok. Puro na dito restaurants. Lakad tayo dun sa maraming tao. Tignan natin kung anong beach or anong hotel yung nasa harapan ng beach na yon. Kung bakit maraming tao. Konti ngayon yung tourist. Because nga doon sa parating na bagyo. Eto, meron dito bulaluhan at saka seafood. Ito. Hotel din to, White Beach Lodge. Para just in case lang. And then lakad pa tayo. Ito, White Beach Hotel. Nakikita namin to mga to. And then medyo affordable din naman. Kaya lang nga kasi yung mga reviews hindi masyado. And importante kasi sa atin yung wifi. Yung sa Marion kasi talaga maganda daw yung wifi. Dito pala from our hotel, yung sa Marion, paglabas pala tapos magkakanan tayo. Nandito talaga halos lahat ng kainan. Parang nagkaroon dito ng food park. Ito. Buena Lins Lodge. Just in case na lang, baka kasi pupunta rin kayo dito, pakita namin sa inyo yung location. And then yung price, paki-check nyo na lang. Ayan, dito, puro na dito kainan. Yung may barbecuehan din. Meron din kami nakitang barbecuehan dun sa labas. Ito pa. So yes, medyo parang Boracay din naman yung dating dyan. Ay, halo-halo! Parang gusto ko maghalo-halo. Halo-halo tayo.
Pagkatapos natin mag-ikot dito, maghalo-halo tayo. Tapos maya-maya, dinner na tayo. Oh, eto pa. Hello! Okay, later ha. Oh, sige po. Ayan, oh. Las Villas del Natividad. May chooks to go. Oo, may ATM. Kung sa Boracay, merong Mang Inasal. Mang Inasal. Tsaka yung isa, yung favorite natin, Baliwag. Ando. Ay, Andox pala. Sorry naman. Dito, may chooks to go. Restaurants na talaga dito. Hello po. Opo, thank you po. Ang gaganda nila, sis. Oh, thank you. Naloka ako doon. Oh, ito pa. Bathala Seaside and Resto Bar. Ito rin hotel. Ano pa itong hotel? Mindorian Oriental. Oh. And then, syempre, may bilihan din ng mga souvenirs. Hi! And then, pasalubong, at saka mga damit, meron din. Tingnan natin ang mga menu rito. Ay, alam nyo na, doon tayo sa labas talaga kakain. Beef tapa, 320. Pan-grilled pork tocino, 320. Alam nyo na. Doon ulit tayo sa loob ka. Pero parang gusto ko maghalo-halo. Hello po! Ugat Cold Brews. Yung mga bars, restaurants. Paano kayo paggabi Pasalubong dito? ko. Paggabi. Siyempre, magdi-dinner tayo. Ilalabas ulit namin kayo rito sa gabi. Hintayin na natin mag-sunset at dumilim. And then, meron ding katulad din sa Boracay. Puerto Galera. And then, ito may mga activities. Tara, try natin magtanong or tignan natin. Baka may presyuhan ng mga activities dito. So ito, ang sarap dito, no? Yung meron kang 2 nights. Re-relax ka lang dito. Ayun, may presyuhan. So alam niyo, ipapakita namin sa inyo yung price. And then, alam niyo na ulit yan. Makipag-nego talaga kayo. Kasi syempre, yung publish rate nila, ibang-iba talaga kapag at saka nagdidepende yan Sa oras. sa oras. At saka Pagpadilim na. Tsaka sa dami ng tao. Ito, oh my gosh, yung jet ski. 3,000. 3,000 half hour. 5,000 1 hour. Ay, Ito yung yung bouncing. yung Yung magtatalbugan kayo. Magkano yan? For 1 Grabe. 6 packs, 2,000. 1,000. Ayun yung mga presyuhan niya. Paddleboard, 500 1 hour. Nandito tayo sa Oasis. And then, yung iba, habang nag-happy hour, Tayo. nagdi-drinks. Tayo, naghahalo ako. Kami nag-happy hour. Halo-halo hour kami. Diba? Oo. Sa kanila na yung mga liquor, beers, sa kanila na yan. Sa atin, halo-halo. Eh, magkano to? 120 pesos. Actually kasi, namimiss ko talaga. Ano yung gusto natin? Knickerbocker, gano'n. Yung kasi nakakamiss sa Zamboanga. And then yung mais con yelo naman Sa Bantayan. Ito yung mga sahog niya. Meron siyang makapuno on top. And halaya on top. And then yung iba, pakiramdam ko, mga na siya. The usual na, mga gulaman, ayan o. Yung sa akin din. So guys, antay-antay muna tayo kasi mamayang 7 o'clock, meron daw magpa-fire dance. Yes, for now, ina-enjoy lang namin. Naririnig namin yung lakas nung hampas nung alon. Grabe talaga, laki talaga nung alon. Tapos ayun, sa likod namin, merong acoustic. Tapos nakaupo lang kami dito. Tapos yung nagaganon-ganon ka, no? Yes, gagawin. Ayun, malamang maka-copyrights tayo. Di ba ganyan lang, Ang nakakatuwa dito,
Kasi di ba nagpalipad na nga tayo ng drone, tsaka naglakad na kami kanina. Ito yung ano, may nightlife naman, pero hindi masyadong life. Ay! Ano ba ibig sabihin? Yung meron namang mga bars, meron namang mga restaurant, pero hindi siya yung ganong kagulo. Buhay na buhay. Di ba Hindi sa siya gusto buhay na tayo buhay. parang ano to, ito yung sa Maafushi. Oo, Maafushi. Bukas yung mga bukas yung mga tindahan sa gabi pero tahimik. Tahimik. Ganun siya. Yung chill lang. Kumbaga ganun. May mga restaurants, merong mga bars, pero chill lang. Ganyan-ganyan ka lang. Hintayin lang natin yung fire 7 dance. Hello po. Ito. Paano po ito banggitin? Paano po i-pronounce? Finesse Residential. Finesse Residencia. We have fire dance also. Thank you po. Oh, may fire dance daw dito, mamaya. Dito yung fire dance. So, divas, drag queens. Anong oras po? 7 po, around 7. 7. Sige po. Thank you po. O 7 o'clock nga. Doon tayo. Basa kanina, akala natin. Finesse. Yung pala, finesse. Oh, finesse. And then ito pa. Meron din ditong bentahan ng mga souvenirs. Ay, ito. Pagpasok mo dito, mga souvenirs. Ito, oh. Ito namang area na to, puro mga souvenirs. Ay, mga wallets. And then, ito mga coin first. Magkano to? 35. 35 isa. Oh. Coin first, 35. Free name na. And ito mga ref magnet. Walang walang price eh. Ayan naman. Ito din. Mga ref magnets. Naiya kami magtanong kung magkano kasi hindi naman tayo bibili. Ito 100. Ano itong 100? Ito 100. Yung ganito. Ito 50. Yung ganito 50. Ito yung magandang ref magnet. Ito yung magandang ref magnet. Yung buo yung pinaka-magnet. Ayun pala yun. Ito rin pala yung mga naka-display. And then mga t-shirts. Ito wallet. Ito 20 lang yung wallet. Ito free name. So alam nyo, naikot kayo. Kanina 35. Magkano po yung mga t-shirt na Puerto Galerang ganyan? 150. Thank you po. Oh, yung mga ganito guys. Oh, 150 pesos. Lahat ng sizes na po yung 150. Okay po. Thank you po. Ito, 10 pesos each. Ano nga tawag dito, Bes? Keychain. Hello po. 20 pesos din. Bes, ito yung sinasabi mo kaninang maganda. Ang ganda nito. Oh. Magkano po sa ganito? 400 po. 400 pesos. Pero ang ganda niya. May plain, may ito. Ang gaganda rin ng kulay. Ito, ang ganda ng kulay. Gaganda ng kulay. Tapos ito po yung 350. Ito yung 350 black and white. Tapos merong Yung plain din po. plain din. Maganda siya. Plain colors. Ito po. Oh, ayan, ito yung plain color. Yung black lang. Yung 350. Thank you po. Ito yung maganda. Thank you po. Mga ganito din tayo, souvenirs. Magkano po sa mga souvenirs? Tignan lang po namin na. Sige po, ayan. Oh, ito yung mga souvenirs. Dito po, 10 pesos lang. 10 pesos lang din po. Yung mga keychains, 10 pesos lang din. And then sa ganito po, 20 lang. oh, 20 Ito yung din. pwede palagyan ng name. 20 lang din. Oh, 20 Dito pesos ilalagay lang yung din, name, no? Yes po. Meron naman tayong tag 10 pesos ito. Ah. Yan, 10 pesos. Pero hindi 10 pwede pesos. palagyan ng ganyan. Pag gusto naman, add lang ng 5 pesos. Okay po. Sige po. Maraming salamat po. Ano pong name ng tindahan nyo? Junaid Souvenir Shop. Junay? Junaid. Junaid. Yes. Souvenir shop. Ito pong ganito, magkano? Dalawa 150. O, dalawa 150. Thank you po. Balik na ulit tayo rito. It's 6:55 p.m. Konting hintay na lang. Kung mag-start ng 7, kung hindi naman carry lang, free na nga eh. Mag-aantay talaga Mag-aantay tayo. talaga tayo. Para tignan natin kung ano yung fire dance naman dito. Na iba-iba yan, syempre. It's 7 p.m. And heto na. Mag-i-start na ang fire dance. Let's enjoy! If ever, palitan na lang natin ng music para hindi tayo ma-copyrights. All right, good evening, ladies and gentlemen. Welcome here at Finesse, and please welcome the Finesse Bar Dancers. Yay! Woo!
after nating maaliw Sa fire sa fire dance, nakakaaliw siya. Actually, more than sa magagaling sila, nakakaaliw sila. Ano? Parang gustong-gusto nila yung ginagawa nila. So ngayon naman, magdi-dinner na tayo. Lumipat lang tayo dito. Ano pangalan nito? Nasa harapan sila ng Medilanes. Tama? O ayan, nandito yan. Ito naman puro barbecuehan. Pili lang tayo. Ayan. So, ang kinuha natin ay hindi bangus. Ang kinuha natin ay ano nga tawag ito? Liempo, tapos bangus, and then talong. Ano po? 150 po. Kasama ng Sige po. Tsaka ensalada. So, yun ang ating foodang. Waiting na lang tayo sa ating dinner. So, basta ganun, alam naman na natin yung pagka dito talaga sa mga beachfront, medyo mas mahal siya. So, carry lang yun, at least yung first night natin, may experience muna natin. Yung pagiging turista talaga. Yung pagiging turista talaga. In fairness, ang bilis, nagulat kami sa dami na nagpapaluto. Ito na yung food natin. Ito yung liempo, which is 350. And then, ito naman yung bangus, 300. And then, ito naman yung ensalada, talong, and meron siyang itlog na maalat, kamatis, ensalada nga. Which is 150 pesos. And then yung rice ay 25 pesos. Yan ang dinner natin for tonight. Let's eat! Good morning, everyone! Good morning, guys! Ito na, nandito na nga ulit tayo sa beachfront. Nandito yung kanilang breakfast sa restaurant. So, yung breakfast naman, super simple. Papipiliin ka lang, for example, tapa, continental, hachis, yan. So, carry na din. Tapos yung price niya nasa 280 pesos. So, kung yung hotel natin ay nasa 2,300, more or less, Mga nasa 1.7 yung 1.7 na lang yung hotel kasi meron ng breakfast. Kasi kapag dito kayo nag-breakfast, itong breakfast na in-order namin ay 280 pesos. Kasama na din yung kaping barako. Diba? Talagang may suntok talaga. Tapos na tayo sa breakfast. Thank you po. Ayan, pakita na namin sa inyo. Mayroon po kaming motor, magla-lantern po. Sige po. Ayan. Ito na kagad yung beach. In all fairness, ang saya nila, pati ng mga locals, merong nagsusumba. O, ayan. Ito na mismo yung White Beach ng Puerto Galera. Super peaceful by this time. Ang aga pa kasi. It's 7:30 a.m. Wala pa masyadong tao. Siguro naman by this time, pwede na tayo magbigay ng first impression ng Puerto Galera. Pero simulan natin dun sa hotel. Yung hotel natin, yung room, super basic lang. And then meron naman para siyang toiletries. Yung basic toiletries din, hindi lang namin naipakita. So sobrang excitement lumabas. And then, medyo negative lang. Unang-una, magiging issue sa inyo yung pag-akyat sa third floor kapag ayaw nyo umakyat, lalo na kung may seniors. Pangalawa, nagloloko yung heater. Yung AC pakiramdam namin kapag tag-init, baka hindi kaya palamigin kasi medyo malaki yung room niya. And then yung water, kasi nga siguro natin tayo sa third floor, medyo mahina yung pressure. Pero ang positive naman doon, kahit ganun yung room natin, super simple, malinis, maaliwalas. And then, yun ngang Wi-Fi. And of course, mga 1-minute walk lang, nandito na tayo sa beach. And guys, punta naman tayo doon sa first meal natin kagabi. Medyo pricey talaga dito sa Puerto Galera. No? And guys, bukod pa doon, meron siyang 10% na service charge.
Tapos yung bangus na napili natin, I mean yung in-order natin bangus, hindi siya boneless. Yes, at hindi rin halos tumatanggap pala rito ng credit cards pa. Nakakamusta ba yung Puerto Galera para sa amin? So, wag na lang natin siya i-compare kasi kapag kinumpare natin siya, ganun talaga lagi tayong makakakita ng mas maganda sa ganito, mas maganda sa ganyan. Basta importante doon kada pupunta kayo sa ibang lugar, iba-ibang vibe yung naibibigay niya sa atin. Tapos iba-iba kahit papaano yung mga tao nakakasalamuha natin. So, yun, ganun na lang siguro siya. Napakita naman na namin sa inyo lahat. So, check nyo na lang doon kung worth it bang pumunta dito kaysa sa ibang lugar. And also, dito nga, baka kasi off-peak yung punta namin. Ang alam ko kasi buhay na buhay dito, lalo na yung nightlife. Pero ngayon, hindi masyado. And nga pala guys, gusto namin mag-shoutout sa mga team authentic natin nakasalubong natin kahapon, si Apples and Jairus. Yes, sa 2 beses na natin nakakasalubong. Sabi namin sa inyo, lagi tayo magkakasalubong. Maraming salamat po sa panonood and magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone.